So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, syempre Motus pa rin tayo. Sobrang dami kong pending na battles na gusto ko mapanood sa Motus. At iniisa-isa na natin yan netong nakaraang buwan, buong September, 'di ba? More on Motus 'yun. Tapos ngayong October, more on Motus rin ang gagawin natin. So ayun. Basta iniano ko na kayo. Ini-inform ko na kayo guys na this month will be more on Motus pa rin. No, kung may masisingit man tayo mga ibang battles, especially 1 minutes 3, 'di ba? Yung Luzon 3. Sisingit natin yan dito once na mabuo yung lineup ng 1 minutes na yun. Pero sa ngayon, I think mas maraming Motus talaga ngayon. Kasi wala naman na tayong masisingit na ano dito mga tournament Kasi yung Matira Mayaman, finals na. Yung Isa Buhay 2024, finals na yun. Pero yung dalawang semis, siguro, ngayong October, malalagay natin yun. Yung finals ng Pedestal, matagal pa yun, 'di ba? So konti lang talaga yung mga masisingit natin ngayong October. So more on Motus yung ano natin, yung October natin. Okay, so sana okay lang. Sana talaga maubos na natin yung mga gusto ko mapanood dito sa Motus para magalaw na natin yung mga naiwang or mga pending request, no? Para by the month of November start tayo ng mga request videos na pending. So sa pagkakabilang ko 20 plus lang naman to So isang buong buwan more on na tayo. So excited din naman ako na maging updated tayo sa mga request videos. Gusto ko rin naman maging updated kasi napag-iwanan na talaga to. Pero maraming salamat pa rin sa tumatangkilik sa channel natin. Sa mga day ones, tangina, thank you so much. Tutuloy pa tayo 2025 guys, tutuloy tayo. Okay? So ayun, huwag natin patagalin to guys. Kaz vs Grim. Let's go. Bakit kay Kaz? Ambush po! Pakinggan natin dapat to. Game! Game! Alam mo ba kung ba't naset yung laban natin? Kasi may umatras. Wala pang laban, tinamaan na siya. Yung champ ng Floodway, binaha ng kaba. Mukhang gets na tanga. Bench player ka lang, kaya game over namin. Malabong manalo. Sino kaya yung tinutukoy niya ng champion ng ano? Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya doon. Umatras. Wala pang laban, tinamaan na siya. Yung champ ng Floodway, binaha ng kaba. Mukhang gets na Sino yun? Si Dave? Si Dave? Si Joss? Sino? Sino kaya? Hindi ko alam Kasi may umatras. Wala pang laban, tinamaan na siya. Yung champ ng Floodway, binaha ng kaba. Mukhang gets na tanga. Bench player ka lang, kaya game over namin. Malabong manalo to sa court, parang attorney na Wex na gets mo na sana. Parang Melo, pagkat yung bala sa kokote isend. Umatras man yung Denver, pero yung kalaban yun, Denver nga. Dave Denver nga. Okay. Joker pa rin. Umatras man yung Denver, pero yung kalaban mediocre pa rin. Grim, alam mo sabi ko kay M-Site, boss, sino yung putang inang yan? Alam mo sabi niya sa akin, di ko rin alam, basta i-battle mo na lang. Di ko rin alam, basta i-battle mo na lang yung host, kinakahiya ka. Kung mag-construct laging sumasablay, host na mismo, tinuturing kang parasite, sabi niya kay... Di na para mang line mark, kasi yung style niya, wak kung susumahin. Di ko na kailangan mag-backtrack para pabalikin ka kung saan ka man nang galing. Ang line map, wordplay, multi ang sangkap ng basic battle rounds. Kahit itanong mo pa sa crowd, tandaan mo nasa Pilipinas ka. Sa achievements mo wala kang dapat ika-proud. Sa achievements mo wala kang dapat ika-proud. Dapat ika-proud, di na para isumbat mga mali mo na sinabi. Di ako naghahatid ng palyado na balita. Hindi ka nakasabay sa standards ng meta. Yan lang yung kaya mong ipakita. Kayo, new era, kung pasin kita ng sombrero ni Kung Lao,
Kuha mo ba yung punto ko? Diba yung nostalgic sa vintage? Eto no cap, pero masasaulo mo pagka shot ka blow dyan sa walk mong rounds. Di ka na ipagtatanggol kahit panampaw yung Grim ama Reaper. Dadaling ko above the clouds, naka jumpman na sneaker. Dinadakdak, laging foul, walang pake, basta basket count. Si M-Site, di ka makitaan ng galing. Tawag doon, cannot be found. Boss, pasensya na kung nadamay ka sa aking round. Gusto ko lang talagang tamuran to sa muka. Hanggang maging clown. Sabay pa upuin sa silya elektrika. Pagkatapos si casting couch, kaya bitak, si bak, iyak, lipad, lalabas pagkabanok. Di ka na makakapag-rebat pagkat binabalik kita sa pagkaabo, ano. Mistulang alchemy. Kasi sa content, ibang klase yung timpla. Masarap ba kalabanin yung cast? Para magbida? Kung oo ang sagot, tsak mapapatang ina. Pagkat sa aking palabas, walang cut, puro shoot, binabalahan na kita. Bago yung nuggets, bago yung nuggets. Okay. Kaz. Alam ko una ko na-review si Kaz sa ano FRBL. FRBL yung kay ano, yung kay Lord Manuel, 1 up 3. Sa pagkakalam ko lang medyo di ko na matandaan pero familiar sa akin yung Kaz. So I think 1 up 3 ko siya na review or napanood. Okay, so yun lang, share ko lang. Going back, mahirap komentuhan tong round 1 ni Kaz, pero syempre still yung linis ng performance ang isa sa mga tinitignan ko, at nagkaroon siya ng konting slip ups doon, ng stutter siya doon, nagkaroon siya ng stutter at nawala siya ng bahagya, pero nakabawi naman, so sobrang minimal lang ng pagkawala ni Kaz dun sa point na yun. Pero ang pinaka naging downfall siguro ng performance, or sabihin nating writtens ni Kaz dito, is yung mga angles. I think yung mga napili niyang angulo para kay Grim is hindi ganun ka lakas hindi ganun ka epektibo, hindi ganun ka impactful, hindi ganun ka sumasagad yung tama, 'di ba? So I think ayun yung pinaka yun yung naging rason kung bakit nakulangan ako sa performance ni Kaz. Plus, yun nga, nawala siya, 'di ba? So nagpatong-patong yung mga lapses ni Kaz dito. Sa buong round 1, syempre nagantay ako ng isang solid na punches, pero yung ibang mga punches kasi ni Kaz dito is nagamit na yung Grim Reaper. Alam ko pa ilang beses ko na napanood din si Grim kay Rayload. May isa pang laban si Grim na napanood ko, hindi ko na matandaan. Sa FRBL napanood ko rin yun. So yung Grim tas Grim Reaper is gasgas na yun na angulo para kay Grim So yun yung mga napakinggan ko sa round 1 ni Kaz. So ineffective yung mga napili niya dito, at hindi yun enough, hindi yun enough para maiskuran niya or mauga niya si Grim. Kasi napanood ko yung performance ni Grim, or yung battle ni Grim kay Rayload. Putang ina, yun talagang sobrang epektibo na angulo para kay Grim yung mga inangulo ni tawag dito, ni Rayload sa kanya. Pero sa pagkakataon na to, yung mga inangulo ni Kaz is hindi pa ganoon ka lakas yun. So yan, pakinggan natin si Grim dito. Shoot! Binabalahan na kita. Bago yung nuggets, tsaka yung parasite. Ngayon ko lang narinig yun. Game! Siya nga pala si Kaz, kampiyon ng Ekisa na trap lines. Sa 2 isla, naging harang to. Kaso tinalo ko na yung Prince, at may kaugnayan yon sa pangalan mo. Dahil pagdating sa Motos Kaz, tilyo ka lang, nagari sa pulo, nilamon ko. Motos Okay. Game! Eto na ba yung 2 times champ? Okay. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Na napanood na natin si Grim sa FRBL, at ayun, sa pagkakalam ko, na-review ko na yung Grim versus Prince So, yun. Sinayawan lang ni Gem ng water, natalo na. Napaka-boring man.
Yung bato naging liquid na't lahat, di pa rin naging solid dyan. Pinagtripan ka lang ng tao. Lap trip yung tinawo. Sinayawan, pati awit, sinalo. Yung nangyari, reverse addict, ikaw yung dinurog ng bato. Kasi tignan nyo naman, parang sa bisyo na sobrahan, di na yan maaagapan ulupong. Di na handle yung bato, kaya tuluyang nalulong. Paano inuuna kayabangan? Kaya di lulusot to. Yung mga naisip pa na angle at linya unisex, kahit kanino maisusuot mo. Subukan yung pansinin, yung kanyang inuulat, pangkalahatan. Anong silbi na magandang sulat kung dito matama sa kalaban? Anong... Uy. Nakuha mo yon, Grim. So, ayan ah. Sobrang simpleng linya para kay Grim. Pero sobrang epektibo nun. Halos kaka-explain ko lang din sa inyo no? Halos kaka-explain ko lang din sa inyo kung ano yung breakdown natin yung kay Kaz, 'di ba? So tapos ganun yung maririnig natin na linya para kay Grim. And tumpak 'yon, sobrang pasok nun kasi sinabi na binreakdown natin si Kaz na hindi nga ganun ka-epektibo yung mga angulo na nagamit niya para kay Grim. Tapos sasabihan may linya si Grim na ganun, no? So galing. So score yun para sa akin. Anong silbi na magandang sulat kung dito matama sa kalaban? Anong sasabihin mo sa akin? Sakto yung event na 420 kaya ako yung uuwing sabog? O wordplay sa sarili mong pangalan na pagkasay sigurado merong puputok? 1 month bago yung laban, alam ko na ganyan dala mo, paano ka patatagos sa akin? Isipin mo yon, di ka pa nakakapagsulat, nagawa na kitang basahin. Kasi mula noon hanggang ngayon, wala ka pa rin pagbabagong hayop ka. Puro pandadamay na imbento, sandamak na pilit na wordplay, at walang katapusang gun bars. Sa ganyang bagay ka na natuto. Pwes eto dala ko 4-5, pero 3 yung amo na panduro. Barilin ng 2 beses sa bungo, hanggang dumanak yung dugo mo dahil ako'y iba at tuso. Itong huling bala, mayalong pagmamahal. Oo, yung isa sa puso. Pero speaking of puso, pag-usapan naman natin yung pangungupal mo sa minamahal mo. Sa isa niyang battle, dinamay si Charlene. Sa halip na magtanggol, sinabihan niya yung kalaban niya ng inggit ka lang, kasi sa akin merong tsumutsu pa. So sino tinamaan? Ang nakakatawa pa nung binanggit niya yon, nasa likod niya yung kanyang kasintahan. Buti di ka nakaltukan, bro. Kasi kung chinutsu pa ka ni Charlene, edi siya din yung naputukan mo. Tsaka sa ganung bagay lang, sa tingin mo kami maiinggit na tol? Si Katana nga, may asawa at anak na, nagagawa pa rin magjakol. Ang ina nito, chinutsu pa daw. Kaya pala proud ka na i-flex na kaya siya mataba kasi sa pagmamahal mo nabubusog. Pero eto talaga yung pinakabuod na kaya siya mataba, maging tambod mo iyong pinapalunok. Sa kabila ng lahat, nagkasama pa rin sila. Sa lamesa nagsasalo. Subalit merong isang katanungan na bumabagabag sa'yo kahit papano. Kung mahal ka nga ba talaga niya o di ka lang maiwan-iwan dahil napasubo mo na yung tao. Halin sa dalawa. Pero kahit di ka na mamili, yung sagot alam kong masakit sa anit, di mo makakaila. Pasensya na kung siya'y nadawit, pero di purong panlalait ang aking ginagawa. At tandaan mo, wala kang karapatang magalit kung yung pambabastos sa kanya, ikaw mismo yung unang gumagawa. Kaya ate, mag-isip ka ng mabuti kung tama ba itong napili mong katerno. Kung yung nangyayari sa inyo, nasasali niya pa sa berso. Kasi siya yung nakauna, chinutsu pa mo, talagang pinangalandakan pa nito. Ulul, di ka dapat pagkatiwalaan kung yung mga bagay na dapat sa inyo lamang nasisikmura mong ikwento. Tangina, ano sobra na ba ako? Tangina. Hindi ko alam kung ano i-comment ko doon. Sige, patapusin na lang muna natin si Grim ha. Patapusin natin. Pero ang ganda ng concept, nun, tol. Ito, ulul, di ka dapat pagkatiwalaan kung yung mga bagay na dapat sa inyo lamang nasisikmura mong ikwento. Ganda nun. Ina, ano sobra na ba ako? Simulan mo na magpaliwanag, malamang nag-iisip na yan ngayong nahuli ka. Kaso mas may masakit pa kung sasabihin mamaya at ang magsisihuli na. Sa madaling salita, inatake lang kita sa puso, pero binigyan pa kita ng pagkakataong huminga. Mag-rap ka na. Aray ko, sir! Aray ko, sir! Ayun lang masasabi ko doon, tol. Tangina. Aray ko.
Ang ganda nung ano, ayun, unang-una, gusto ko yung ano, yung presence ni Grim. Ito simulat sa pool na na-review ko si Grim sa Motus ha. Hindi bumaba pa yung energy niya, tol. Yung laban niya kay Rayload, although yung laban niya kay Rayload talaga is sobrang ineffective niya doon kasi di ko alam kung bakit ineffective si Grim doon, pero siguro hindi lang talaga umeepekto yung mga angulo ni Grim laban kay Rayload that time. Hindi ko na maalala kung sino yung pangalawang laban niya dito sa sa Motus, hindi ko na matandaan. Tapos ito yung pangatlo. Intindi men. Yung stage presence ni Grim, tindi nun men. Gusto ko yung kung paano niya dinideliver, kung paano niya ini-spit yung mga verses niya laban kay Kaz. Ang ganda nung yung concept, ang ganda nung yung content, ang ganda nung alam mo yun, yung buong round 1 ni Grim, powerful. Sobrang powerful. Connected kay Kaz lahat. Yung transitions from Kaz to Jowa, no? Ganda nun. Tapos kung paano tinira ni Grim yung Jowa na sa pool pa rin si Kaz. Ang galing, 'di ba? Kasi most of the time pag may mga pandadamay, halimbawa dinamay yung pamilya, dun lang nakafocus sa pamilya, kung ganto ganyan. Pero yung part tang shoutout sa ulan, umuulan na naman, guys. Pero yung yung ginawa ni Grim dito, bridge 'di ba? Inuna binanatan niya yung girlfriend ni Kaz, pero at the end kay Kaz pa rin yung pinaka matindi, pinaka mabigat, pinaka epektibo na suntok, at parehas sila doon na tinamaan. Galing. Ayokong sabihin na creative man yon kasi sa ganung pamimersonal umiscore si Grim, pero props, ang ganda nung pagkakagawa, ang ganda ng pagkakahimay, ang ganda ng pagkakalagay, ang ganda ng pagkakatahi. So props kay Grim. Sabi ko nga kanina, aray, masakit, no? Yung dama ko yung punto So yun yung mga personals na masasapak mo si Grim tapos hindi, joke lang. Mabigat kasi yung alam mo yun, may isip mo yun na paano naisip ni Grim yung ganong linya. Paano naisip yung, so props doon, men, tol. Tapos kung paano tinapos ni Grim yung round 1 niya. Sobrang sobrang cliffhanger din, no? So bakit? Kasi tinira lang kita sa puso. Binigyan pa kita ng pagkakataon para huminga. So parang ang ibig sabihin niya is sa 2 and 3 may mas masakit pa, no? So naging cliffhanger yung ender ni Grim dito, at ayun, since it was a cliffhanger, kaabang-abang talaga yung magiging round 2 and 3 niya. So ayun, it's a 10-7 sa akin. Malayo yung agwat nun para sa akin in favor of Grim. Props, sana madala ni Grim yung ganitong level ng performance sa 2 and 3, kasi ito na nakuha na niya yung momentum niya, nakapag-set na siya ng standards. So if ever na bumaba yung standards o yung performance niya sa round 2 at hindi naging ganito kataas yung standards sa round 1, sasablay si Grim dito. So yun, we're looking forward to Grim. So syempre kay Kaz, looking forward din tayo na makabawi siya, no? Kailangan makabawi ni Kaz dito, kasi kung hindi, wala, makukuha ni Grim to all 3 rounds kung ganun yung papakita ni Grim, 'di ba? So ayun, 10-7 Grim. Galing, nadama yung jowa ko. Lahat tumama sa kanya. Chinucho pa daw, baka minamahal. Nung nanonood ka, puro kakalasingan. Panay chupa-chupa, putang ina, puro na lang kabadingan. Ang ina nito no? Tsaka dinamay pa si Prince. Napakabobo talaga. Kulang ka pa, sama na kayong dalawa. Ayun na. Game. Lagi mong pinaparating na ikaw yung sundo. Pero sa landas na tinatahak, mas nakakalito. Ngayong senaryo naman natin ay mababaliko. Pagkat yung Grim Reaper naman mismo yung ihahatid ko. Kasi, last time na sinilip ko yung hip-hop, dami mong ninakaw na line galing sa flip top. Habang kami binabaybay yung C,
para magtatag ng dynasty? Ikaw Luffy wannabe? Kasi bukod sa stretch, mga suntok ang lakas ng piracy. Ops. Luffy, stretch ng mga suntok. Don't get me wrong pero I think napakinggan ko na yon. Hindi ko lang alam kung sino yung nag-deliver nun, kung si Tipsy diba or si Goryo. Basta Flip Top MC ang nag-spit nun. Hindi ko na matandaan kung sino. Hindi ko na matandaan kung sino, guys, pero I'm sure na narinig ko na yon. Wait lang, gusto kong alalahanin kung sino yung sa pagkakalam ko hindi, baka alam nyo, or baka kilala nyo, or baka naaalala nyo kung sino yung nag-spit nun. Enlighten me na lang kung napanood nyo. Pero yung stretch, parang si Luffy, yung mga suntok stretch, pakinggan ko na yun I don't know if that's Goryo or Tipsy D, I don't know. Pero kung na-remember nyo, enlighten me sa comment section. Pinabaybay yung sea para magtatag ng dynasty. Ikaw Luffy wannabe? Kasi bukod sa stretch, mga suntok ang lakas ng piracy. Nilaro. Awit G. Sa akin, di ka nagmamatter. Science ng apathy. Pamatay analogy. Lumilipad ang aking isip. Dinidefy ang gravity. Gamit carrot. Hiwain niya ng saktong strategy. Mawawala ng sanity. Dinadissect yung pagkatao para bang anatomy. Ganyan mag-breakdown. Hindi yung puro tanga bars. Dinadissect yung pagkatao, parang anatomy. So, napakinggan ko na rin yun. Diba? Parang napakinggan ko kay Balakid, I don't know. No. Hindi ko yung mga battle MC na nababanggit ko, hindi ako 100% sure dun Pero yung linya na yun, sure ako na napakinggan ko na yun sa mga flip top battle MC. Yung lang, kung sino lang nag-spit ang hindi ako sigurado. Pero I think parang si Balakid nagsabi nun. Strategy, mawawala ng sanity. Dinadissect yung pagkatao para bang anatomy. Hindi mag-breakdown. Hindi yung puro tanga bars. Malabo mo naman. Dapat mong tandaan, simple lang ang pagpaslang sa komplikadong paraan. Okay. Yung i-wordplay mo yung mababawang sa mababaw ang. Doon sa linya mo, ako'y mababawang. Lutang! Gumamit pa ng sangkap, tuntimawa na unggoy. Gumamit pa ng sangkap, tuntimawa na unggoy. Bistado ka na, hoy! Nagbanggit ka pa ng garlic. Bisado ka tuloy. Kaya pala, bawal ng ininga. Tanginan to, wala sa hulog. Para maanghang yung buga, chili garlic, pinangmumog, adik! Pero sa atin, ako ang grabe kong mandurog. Sunog lang ng sunog. May sungay kada punto. Kaya pag pinatikim yung grim ng hukay, sigurado matutulog. Papansin sa sokmed. Nang lilimos ng gasolina para magka-progress. Aba, bumoboses. Kung magaling ka talaga, di man lilimos ng gas kung solid na yung content. Walang sariling estilo. Ayaw ng silence. Uhaw sa recognition. Nakabase lang sa trending pero di timeless. Nagawa mong lirisismo. Aminado, magaling ka magsulat pero di ka malalim umukit. Ginamitan mo ng utak pero walang puso kung gumuhit. Nagpapakita ng galing. Itong nagtatago na talata, matalinhaga magsalita pero mababaw umunawa, kaya meta rapper. Pagkatapos na itong battle, ikay magiging beta after. Ikay talo sa sugal, pero katawan siyak mag-e-scatter. Kaya si Grim, malagim ang sasapitin. Katawan, magiging scatter. So narinig ko na rin yun, guys. So ko siya narinig. Basta narinig ko na rin yun. Maraming mga linya sikas dito na narinig ko na sa ibang battle MC. Yun lang.
Tapos na itong battle, ikay magiging beta after. Ikay talo sa sugal, pero katawan siyak mag-e-scatter. Kaya si Grim, malagim, ang sasapitin after. Ngayong binasahan na kita, proceed sa next na chapter. Damay pa, bitch. Time pa lang ba? Okay, so yun yung round 2 ni Kaz, and I think bitin pa rin sa mga epektibo na linya si Kaz dito. At ako kasi ang dami ko na kasing no, pang ilang vid na natin to, pang 800 plus na natin na to, content to or na video to. So ang dami ko na talaga mga linya na sabi nating narinig, no. So I think yung mga linya ni Kaz kasi dito is narinig ko na sa ibang mga na-review kong battle. So, kaya hindi na siya ganun kalakas yung dating sa akin eh. So, yun. Maging honest ako sa inyo, guys. Hindi na bago yung mga linya na napakinggan ko kay Kaz. Especially yung stretch na suntok, Luffy, 'di ba? Baka nga si Apex pa yung nagsabi nun eh, 'di ba? Apex, Tipsy D or Goryo. Yun lang naman yung mga candidate na magsasabi nun. Hindi ko lang sure kung sino. Tapos yung mag-i-scatter, napakinggan ko na rin yun. Yun. Punta tayo kay Grim. Banat kay Grim. Biyak ka na eh, may mas masakit pa ako sasabihin mamaya, kalma ka lang. Kaya daw siya hindi nakapasok ng flip top kasi mga bano pinapasok ni Arik. Nung binitawan mo yung linya na yon, ako'y labis na nagduda. Kasi kung mga bano pinapasok ni Arik, pinagtataka ko lang bakit di ka nakuha. O baka sabihin mo, di ka bano, kaya sa flip top di nakarating. Pero nung battle nyo ni Aizen, sabi mo, Sequence, Bitro, mintayin nyo ako dyan, magta-tryout sulit ako, lahat ay aking gagawin. Di ba mga bano pinapasok ni Arik? Eh di gusto mo din maging. Ang ina nito, eh di bano pala si Nakatana, Prince, Casper, Spero, Terdi, Class G, Antonym, Mirage, pati si Nego. Yan ba ang iyong pinaglalaban? O baka inggit ka lang sa narating ng karera nila kasi yung sayo pilit mo pa rin iginagapang? Seryoso naman masyado. Kaya lang naman na-bring up yung battle yun ni Aizen kasi may binanat ka sa kanya na nagpasakit ng ulo ko. Siya daw ay manok ni Atong Ang kasi bumabaon kada letra. Manok ni Atong Ang bumabaon kada letra. Tangina mo, sabog ka ba? Nakatapak ka ng landmine? So pwede ko palang sabihin, ito'y dakdak ni Jordan. Kasi solid yung punchline. Kakamariwana mo yan. Kaya kung ano-ano na iisip, panay banggit pa kay Atong Ang alatang sabong tumahilig. So, okay. Ano ba kasi ibig sabihin mo doon? Explain mo nga yung sa akin, Alika. Sa sinabi niyang yon, parang pinutulan ng paa at pinungusan lang tong mahina. Nagre-reference pa ng manok, wala namang palong maipakita. Ano, sumakto ba yung tema? Di ba lagi mong niyayabang na tinalo mo si Lord Manuel? Nabiyak daw nung nasagi. Pero nung nag-rematch kayo sa Floodway, ikaw yung binadibag, tinulak-tulak, wala ka man lang nasabi. Nakakatawang ikaw yung may grupo na rest back, pero si Lord yung nakabawi. O grupo... Ayun, sabi ko sa inyo, 'di ba? Kanina, parang familiar sa akin si Kaz at sa pagkakaalam ko, FRBL ko siya unang napanood at yun nga yung 1-up 3 kung saan nagkampiyon si Lord Manuel. At ayun, kasi binanggit ni Grim dito na nag-rematch sa FRBL. Naglaban sila ni Lord Manuel tsaka ni Kaz. So yun nga yun. So tama tayo doon, no? Tagal ko nang na-review yun, pero yun, buti naaalala ko pa kahit papaano. Okay? Lagi mong niyayabang na tinalo mo si Lord Manuel, nabiyak daw nung nasagi. Pero nung nag-rematch kayo sa Floodway, ikaw yung binadibag, tinulak-tulak, wala ka man lang nasabi. Nakakatawang ikaw yung may grupo na rest back, pero si Lord yung nakabawi. O grupo niya rest back, kasi di niya kayang mag-isa. Hoy Brad, mukha kang may konti. Huwag kang umaas ng all God kung humihingi ka lang ng tulong tapos may range na nakakotse. Tingin ko sa'yo adik na palobat kasi kailangan mo pa ng responde. Isasabit ko yung triangulo parang banderitas. Nakakabitin ka masyado, napaka-wex ng ganyan. Kaya pag-upload ng video, yung mga troll sa comment, siya yung pinagtripan. May nalalaman ka pang banderitas, ikaw tuloy pinagpiestahan. Pero nakakuha naman ng reaksyon si Repa. Kasi pabida ka, gago. Gamitan mo ba naman ang dekorasyon sa piyesta, talagang magbibiba yung tao. At gago, bakit lagi mo bang dinadawit yung gobyerno sa mga rounds mo at berso?
Kesyo tuso, buhaya, walang puso, sa ganung bagay siya nakasentro. Yung galit, abot langit, gustong patalsikin sa pwesto, para iso na talagang gagawa ng kwento. Bulok daw yung sistema, magnanakaw yung namamalakad. Kakawid mo yan, kumag. Binabatikos yung mga nagsiservisyo, palibasang itong si serbisyo, inaatupag. Kaya sige, rounds mo na. Yun kung ayos lang. Pakitaan mo kami ng mga bumabaon na letra parang manok ni Atong Ang. Manok daw ni Okay. Round 2 ni Grim. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Nakapag-set si Grim ng mataas at maganda at malupit na standards, no? Katulad ng round 1 niya. Kaya binigyan ko ng ano 'yon, 'di ba? Binigyan ko ng score na 10-7 'yon. Kasi para sa akin, ang ganda talaga ng stage presence niya doon, ang ganda talaga ng pagkakatahi niya doon, ang ganda lahat no, superb, no, o sabihin natin A+ yung grade noon para sa akin. So syempre andun na nakapag-establish na si Grim na isang solido na energy, no, na power sa round. Then pagdating sa round 2, syempre andun yung expectation ko na madadala niya yon. Stage presence, masasabi ko na same pa rin, pero in terms of punchlines, effectivity, bigat ng punto, yung concept, yung sulat, nag-decline, bumaba. So actually overall no, yung effectivity na lang siguro yung masasabi ko dito yung effectivity ni Grim sa round 2 na wala, ayun lang, no. Actually kahit na sabihin ko yung mga napansin ko na nawala is dun talaga mag-fall yon sa effectivity, no, kasi nawala yung mga punchlines niya na tumatama kay Kaz, nawala yung mga punto niya na mabibigat na para kay Kaz, nawala yung lahat halos lahat nawala. Kaya in short, no, overall yung pagiging effective ni Grim sa round 2, I mean yung pagiging effective ni Grim sa round 1 nawala talaga sa round 2. So ang pinaka naging panlaban na lang ni Grim dito is yung performance niya, na yung ano niya, yung stage presence niya, yung aggressiveness niya hindi nawala Pero ang nawala talaga dito totally is yung effectivity ng bawat linya. So from 10 points, bibigyan ko si Grim dito ng 8 puntos. Malaki yung naging agwat nun, malaki yung naging gap. So 8-7. Si Kaz bigyan ko pa rin ng 7 kasi nga gaya nga nasabi ko sa inyo, maraming linya si Kaz dito na narinig ko na at hindi na siya ganun kalakas para sa akin. Kasi nga sa dami natin na review na battle, napakinggan ko na yung ibang mga linya nun sa ibang mga battle MC. So dun 8-7 in favor of Grim. Pero sobrang bumaba yung energy ni Grim dito at yung effectivity niya, effectivity ng bawat bara niya. So that's 7-7 for Kaz, 14, and kay Grim naman meron siyang 10 and 8. So 18-14, first 2 rounds Grim yon, pero yung round 2 ticket yon. Round 3, mo kami ng mga bumabaon na letra parang manok ni Atong Ang. Manok daw ni Atong Ang. Tangina, sa mga linya mo na yan, hindi mo ako mapapaluhod. Huy, gago ka ba? Sino yung kalaban mo na pinapanood? Wala akong linyang ganon, gago. Inang yan ang puta, impento talaga. Tsaka dinadamay ko daw yung gobyerno. Bakit? Ano masama? Ha? Tangina neto. Ayun, sa akin sa kinabukasan pare, pinaglalaban ko lang yung na meron kang masisilayan. Tsaka pukin ng ina mo ka, kung wala tayong pinaglalaban, bobo ka pa rin, gago. Game. Gusto ko lang iparamdam yung ginawa mong katangahan. Ready ka na, pre? Tantananan! Naging kagrupo mo si Si. Ina, dun pa lang panalo na mi. Anong pumasok sa isip mo? Ba't pumayag ka dun, gago? Di porke kulang-kulang yung tao, pupunan mo yung espasyo. Nagtayo ng grupong Dominion. Dominion mga tao. Dominion. Baka Dominion, bukod sa pambata, patawa ka masyado. Pero umalis din kalaunan. Kasi wala nang mapagkunan. Isa kang perpektong halimbawa. Kaibigang nakabase sa estado ng tao yung ipapakitang pakisama. Yan ang saktong parirala.
tatagos yung salita, tsak maglalaro sa tenga, itinataas yung kamao. Kapag malabo ang ideya, bato lang ng bato hanggang matapos yung protesta, hanggang lumaban, hanggang matamaan. Mabaho mong sistema, ano di ka pa nauuga? Nakaupo pa rin tong sisipain ko sa pwesto. Ramdam mo yung music to your ears pagkat ikaw gagawing instrumento. Kahit magdala ka pa ng Glock 9, di ka masasalba niya, nerdo. Nasa dilim to, nakapwesto. Magiging Elsa ka sa berso. Pagkatarak ng lanseta, bibirit, magli-let go. Napakarami mo ng battle. Veterano ka namin. Malakas at magaling. Sa bagay, gagalingan ko talaga pag yan lang yung kaya kong gawin. Pwede mong sabihin, kaya na sinabi mo kanina, maging kagrupo ko si Vitrum, Sequence, napag-iwanan, achievements. Pero alam nila mismo kung sino pamatay yung mga writtens. Kaya pag may album ka na, dati na ka, dun ka bumoses, Diyos ko. Walang silbi yung kampyonato mo sa battle, dang contest lang to. Lakas mo pa magreklamo sa motos. Lahat ng laban mo dito, luto. Sa panalo, hapit na hapit. Hindi ka malupit. Yung lines mo, las pag na-addict, in short, gamit na gamit. Pero sige, pagbigyan natin. Laban mo kay RG, ikaw dapat yung panalo. Yung mga hurado, grabe pagkaluto ng todo malala. Sila Antonym, Katana, Shaboy, mga bobo talaga. Ano, okay na? Okay na? Pwede nang, okay na? Pwede nang itiko magbibig. Dinaan sa sarkasim ang detalyeng siniksik. Walang silbi yung win-loss mo sa katayuan mo sa branding na bit-bit. Lintik. Sa pangsabi ng luto, makakatikim ka mostly ng hook. Boring ka, Coops. Bonjing yung moves. Walang silbi yung standing mo sa laban kung solid yung roots. Kaya, bossing, kung gusto mo makita ako magturo sa bata ng tamang landas, pero sa paraang malahas, isa lang ang masasabi ko. Antonym, labas! Ay na, lupit! Okay, so ayun. May mga starter pa rin si Kaz dito. 1, 2, 3 niya, ganun yung story. Yeah, so di ko napapabain yung judgment ko sa round 1, sa round 3 ni Kaz. Para sa akin, same 1, 2, 3, magkakaparehas lang talaga. Nawawala, nag-aantay ako ng isang solido na suntok, pero hindi talaga dumadating di ba? Yun, di ko na patatagalin, di ko na papabain. So, proceed tayo kay Grim. Akala mo talaga may arit to. Naging kagrupo ko si C. Wala kang pasalamat, kinupkup ko yung kalahi mo. Pagkatapos niya mag-champion sa rap lines, alam nyo ba yung natanggap niya? Wala nang intro, gago, kinutongan ka. Real talk. Kasi nung finals nila doon, nakaaway niya yung dati niyang kagrupo na si Paolo. Sabihin mong hindi. Sa galit sa kanya ng tao, di na nakapagtimpe. Kaya ayun, kinaltukan si Gago, mangiyak-ngiyak, humihigbe. Ganyan ba talaga pag galing sa kotong, talagang tumutupi? Ang hilig mo kasi magamon, kaya yan ang napapala mo, si Raulo. Parang memoryado sa pagkat yung sapak si Naulo. May nalalaman ka pang papayakin kita sa suntok. Pero nung araw na kinompronta ka niya, di ka man lang nakapalag. Biglang naging si Santino kasi daw may bukas pa. Nademonyo mo na yung tao sa kadahilan ng Judas ka. Paanong di magpapaiyak? Balat sibuyas ka. Kaya pala nung dinamay ni Jem yung tatay niyang patay, nagawa niyang i-deny. Di niya daw tatay yun. Lolo niya yun. Tangina mo lolo pala. Lolo mo to? Tangina ka? Di mo tatay to? Ano? Yung rebuttals mo kay Jem pinilit. Pati yung lolo mo siningit. Kaya may butas lang ako nasilip. Sabi ko baka di mo lang tanggap. Yun ang aking naisip. Di ba tatay mo yung nawala? Bakit ikaw tong hindi matahimik? Dahil ba nung naghinalo siya, di mo na nagawa pa dalawin? Ang saklop, nakakaluha. Kaya pala estilo ni GL yung nilalasap, panak ng puta. Pero bago munahin yung hinaharap, mag-move on ka na muna. Buti na lang pa na-influensyan mo ako sa pag-aaral ng history. Salamat sa mga panahon mo na nilaan. Batid ko na ngayon bakit ka nagkakaganyan man. Kakaaral mo sa history, nakulong ka na sa nakaraan. Kasi sa mga di nakakaalam, broken family po sila. At sa poder ng kanyang nanay na natili, ilaw ng tahanan ng napili na agkan. Kaya nilamon ng pagsisisi nung minsan nasaktan. Sige, isipin mong maigi kung bakit mahina loob mo kapag sa lungkot ka natakpan. Lumaki ka kasing walang haligi, kaya naging marupok ka na ganyan.
Di ba bago mamaalam yung airpot mo, ang dami niyang missed call sa'yo? Pero di mo sinasagot. Sa kadahilan ng may sama ka ng loob, pinairal mo yung galit at siyang makitid mo na utak. Nung nawala siya, ikaw yung hanap ng hanap. Pagising sa umaga, boses niya yung nais mong bumungad. Nagkapalit nga kayo ng sitwasyon, ang problema lang, siya nasa taas na ng ulap. Kaya kahit tumawag ka pa ng tumawag sa kanya, hindi mo na yun makakausap. Pero hindi niya nga kasi tata yun. Lolo niya yun. Pasigaw niya pa sinabi, di ko sukat akalain. Di ba tatay mo yung nag-impluensya sa'yo sa mga magagandang gawain? Pero tanong lang, maganda ka bang impluensya para sa amin? Dahil lang pala sa impluensya ng battle rap na gagawa mong itangge kung kanino ka nang galing. Tangina, di ko na sana pupulahin. Kaso lolo niya pa yung pinalit ng tarantado. Sa kagustuhan niyang madepensahan yung binato sa kanya ng tao. O di ba nakakagago? Kaya mo palang isakripisyo yung lolo mo para lamang sa panalo. Tangina, lakas mo mangupal, pero nagagawa mong itangge yung magulang mong na mayapa. Isakripisyo dito yung lolo mong sa bahay nyo nakahilata. Dahil bang magwagi ang basihan mo sa pagiging magaling? Sige, sa'yo na yung panalo, alam ko naman para dyan lahat kaya mong gawin. Oo, halos isang angle lang yung ginamit ko dito sa tatanga-tanga. Pero di ako nagaling-langan, walang kakaba-kaba dahil alam ko yung sakit hanggang sa pag-uwi mo, dala-dala mo pa. Aray ko, be. Dami niya para sa Okay. Hindi na naulit ni Grim yung round 1 performance niya para sa akin. So nakita niya na lang. Kita niya naman, no, pinatapos ko na lang talaga si Grim sa performance niya sa round 3 kasi feeling ko hindi na talaga sa takbo ng pine-perform ni Grim sa round 3. Akala ko may may habol pa na mga solidong linya, pero wala no. Pinakamalakas na round ni Grim para sa akin is yung round 1. Tangina, sobrang lakas nung round 1 na yun. Pagdating sa round 2, ineffective. Na-explain ko na sa inyo. Pagdating sa round 3, ganun pa rin, no? Yung round 2 and 3 ni Grim para sa akin halos the same ng power, ng energy, the same yung mga suntok, no? Sobrang nag-minimal talaga yung mga suntok ni Grim, unlike sa round 1 na pulido talaga, ang ganda nung execution. Tangina, i-replay nyo na lang yung comment ko sa round 1 ni Grim. Solid nun. Maganda rin naman yung tawag dito, yung round 2 ni Grim, pero marami nang kulang since nakapag-set si Grim ng mataas na standards sa round 1 especially. So nabitin talaga ako sa round 2 and 3 ni Grim. Pero so far kanya pa rin yon, yung pagkakaroon ni Grim ng ganong kalakas ganong kalakas na stage presence, ganong kalakas na aggressiveness, 'di ba? Consistent 1 2 3 ganon. Pero sa concept at sa written lang talaga bumababa yung level ni Grim, no. Maganda na yung 1, pagdating sa 2 hindi niya na-hit yung performance sa 1, bumaba. Pagdating sa 3 sing level ng round 2, hindi niya ulit na-hit yung performance sa round 1. Ganun So sayang. Naging pababa yung performance ni Grim dito, at para sa akin pinakamalakas niya yung round 1. Pero yun, nevertheless kanya pa rin tong battle na to. All 3 rounds binoto ko si Grim dito. 10-7 sa round 1, 8-7 sa round 2, 8-7 sa round 3. So ayun, 21 points for Kaz, and kay Grim naman it's 10-8-8, that's 26. So 26-21 all 3 rounds Grim. Looking forward daw kay Grim. Alam ko nagchat si Grim sa page ko, isa sa mga na-request niya to. So shoutout sa'yo, Grim. Kung mapapanood mo man hanggang sa punto na to, looking forward ako na mas maging conscious ka sa mga punchlines. Hindi ko disregard yung sulat mo dito. Malakas yun, men. Grim, solid yun. Siguro ang hinahanap ko lang is yung katulad ng round 1 mo, kasi yung 2 and 3 para sa akin lumaylay ka dun diba? So yung 1 mo, tayo na sobrang siksik ng mga punchlines mo dun.
sobrang direkta ka kay Kaz doon, sobrang naapektuhan mo si Kaz doon. So ayun lang nakapag-set ka ng standards na ganun kalakas yung round 1 ay yung bawat rounds, pero pagdating sa 2 and 3 hindi mo yun na-hit. So yun, shoutout sa Grim. Kung makapanood mo man, ayun lang yung mako-comment ko. Mas maging consistent in terms of punchlines, kasi yun talaga yung iniiskuran sa battle, 'di ba? Alam mo 'yan, no? So ayun, props. Ulitin ko lang, hindi ko din disregard yung rounds 2 and 3 mo, maganda 'yon, pero nakulangan lang ako sa punchlines kasi maganda yung pinakita mo sa round 1. Pero ang boto ko dito, all 3 rounds, Grim pa din ako. Battle League, Ambush 4. Magiging tanong ng event, private part lang kausap dito. Siyempre gusto ko pa sa face reveal portion. Shoutouts din sa inyo sa mga pumuntang live. Si Head Graphic, yung gumagawa ng posters natin. Shoutouts sa iyo. Pero ang boto ng Urado, 3-2. Magingay. Para kay Cass. Shoutouts kay Green. Kahit sino talaga. Ay, okay. Yun, salamat kay Cass. Siyempre, LSL. Ha? Three, 2, Kaz? Okay, Grim ako doon, tol. Grim ako doon. Undrafted the Witch Beer Rap Artificial, Kida, Soup, Drink, shoutout kay Dondon, Xingyan Siumay, FRB, LBRC, Singing Zone, shoutout kay Ate Maria Bello, kay Kuya Brian, kay Jan Brickster, sa kasama ko, kina ATC, Dominions. So yun, Kaz, salamat kay Grim sa napakagandang battle na hindi ko na-expect either way. So yun, shoutout lang kay Charlene, I love you, nandiyan palagi. Mahal na mahal kita. Tapos sa mga tropa ko, sayang di talaga ako nakapunta So yun lang. Yo, Vicente, Barao, JND Music. Ang hirap i-judge na kasi para sa akin, akala ko panalo na si Green. Bale, pinagbasihan ko na lang siguro yung third round kasi medyo naging emphasizing lang yung personal angles. Pero kung hindi nag-stick sana rin si Green, sa kanya talaga to. Nagulat lang din ako sa nangyari, parang medyo humaba lang doon. Pero yun, mad props kay Green, pero as ako, dikit lang. Yun, Casper, shoutout kay Daryl. Isa ako sa bumoto kay Cas. Round, sige, sabihin ko muna siya na overall material para kay Cas, overall performance para kay Grim. So parang doon magtatapat na sila na kumbaga, kung may +1 sa material si Cas, may +1 naman sa performance si Grim. So, breakdown natin sa round 1. Round 1 para sa akin binigay ko yun kay Cas dahil sa maganda yung mga simula niya, may mga angle siya na ang ganda na pag nagets talagang okay siya. Tapos kay Grim naman, magaganda din yung mga pasok niya. Siguro na lang to, own preference na lang. Siguro okay yung ganun niya na angle yung sa pagdamay na pero para sa akin, pag pinagkumpara ko silang pareho, mas lalamang sa akin yung angle na material na ginawa ni Cas kasi malakas naman yung ganong personal, pero pag i-combine mo yung dalawa, siguro mas lalamang sa akin si Cas. Sa round 2 naman, sa round 2 dikit lang din, pero binoto ko si Grim kasi mas magaganda na yung mga angle niya bukod sa umalis siya dun sa personal sheets na hindi naman ako sa personal. Sinabi ko lang nga kanina na pag nagtimbangan na. So yun, sa round 2, bigay ko kay Grim. Tapos sa round 3 naman, parang bumalik uli sa may pagka-personal uli yung Grim. Tapos round 3 ni Cas, ganun, may mga angle na magaganda pa rin. Tapos, basta pag pinag-compare ko sila, mas natitripan ko yung angle ni Cas. Kaya overall, basta Cas! ang haba ng judging ni Casper. Anthony, ang boto ko round 1 binigay ko kay Grim. Tapos round 2 hindi ko matansya kung sino yung panalo sa kanila doon, so tinabla ko muna. Tapos round 3 binoto ko si Cas. Overall siguro inano ko na rin lang sa kung paano sila gumamit ng mga references at wordplay, kung gaano ka-creative ang pagtatahing nila ng mga lines. At siguro isa sa mga naging deciding factor ko yung
parang kasing nalaglag si si Grim doon nung sinabi niyang isang angle lang yung ginamit niya. Tapos parang kung hindi niya binanggit yon hindi ko mapapansin. Kaso nabanggit niya, so parang tumatak sa isip ko yun na oo nga no. Round 1, round 2, round 3 ni tigi-tigi isang angle lang, mas focus. Kaya yun, ang boto ko para kay Kaz. Okay. Binoto ko si Grim. Round 1, yung nung bumanat si Kaz, okay naman. Ang ganda ng binanat niya. Tapos nung bumanat na si Grim, natripan ko yung sinabi niya tungkol sa unisex. Tapos yung sinabi niya na pwedeng ibanat sa lahat yung sinasabi. Kaya, tapos mas trip ko yung sinabi niya kasi yung tungkol sa girlfriend niya nga. Na parang, ang ganda naman ng photo para sa akin. Mas trip ko lang yung sinabi niya. Pero magaling din si Kaz. Sa round 2, Grim pa rin. Mas preferred ko lang yung mga sinabi niya. Pero sa round 3, dun ako na kasi ang ganda rin ng mga sinabi ni Kaz. So sa round 3 si Kaz. Round 1 and 2 si Grim. Kaya Grim. Round 1 at 2 binigay ko para kay Grim. Kasi parang kada rounds ni Grim parang nauuna si Kaz, sabay susunod na round ni Grim parang naagaw niya yung moment na parang natatapatan niya kung anong binibigay ni Kaz. Okay. Lamang din siya pagdating sa presence. Tas nung pagdating ng round 3, doon na nagkaroon na parang bumawi si Kaz. Yun, round 3 binigay ko para sa kanya kasi mas marami siyang moment kumpara doon. Buong 3 rounds ni Grim magkaalibel lang, sabay nung round 3 umangat ng level si Kaz. Kaya parang yun, in-edge ko lang ng bahagya. Pero pwedeng kasana yun kung masyadong dikit yung round nila, pero pinagbasihan ko lang din sa overall performance. Pagdating sa presence, pero yung pagdating sa linya nila pantay lang halos. Pero boto ko Grim. Shoutout kay Kaz, congrats kay Kaz. Tropa yan. Congrats Kaz. Okay, so sa pagkakataon na to, wala tayo naging kaparehas na all 3 rounds binoto sa Grim. Pinakinggan ko yung mga punto ng mga judges natin. So, yun, okay naman si Platito doon, no? 1 and 2 binigay kay Grim. So, si Shanby, binigay rin ng 1 and 2 kay Grim. Pero pagdating sa round 3 is, binigay nila kay Kaz. Pero para sa akin, all 3 rounds yun, lamang si Grim. So, hindi ko alam, pero nagulat ako, to be honest guys, nagulat ako sa score na 3-2. 'Di ba? Nagulat ako sa 3-2 na score, nagulat ako sa kasi may mga starter si Kaz. Di ko alam kung bakit hindi nasilip 'yon ng mga judges natin. Pero 'yun, isa 'yun sa mga nakita ko kasi, no. May mga starter siya. At ang unfair nun for me kasi yung performance ni Grim all 3 rounds sobrang linis. At hindi sobrang epektibo rin naman ng mga ginamit ni Grim na mga angulo dito laban kay Kaz, 'di ba? Pero yun. Nonetheless, that's it. Talo tayo doon. Ako kasi boto ko Grim, so wala tayong naging kaparehas. nagulat ako. So ayun, wala na tayong di na ako masyadong wala na akong i-comment pa sa battle na to. Tapusin natin yung vid kasi umabot na ng 53 minutes tong vid na to. So shoutout kay Grim, shoutout kay Kaz. Congrats na pinahirapan nyo ako sa battle nyo, visit. So ayun, sobrang nakakalito yung judgment nitong battle na to. Pero ayun, congrats. Either way naman 3-2 So either way yung battle. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.